Hello guys, welcome back to our YouTube channel. If you are planning to work abroad as a direct hire, this video is super important for you. So make sure to watch until the end. Today, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang direct hire declaration form at bakit ito napaka-importante sa pag-apply sa DMW online. Alright? Now, una, ano nga ba ang direct hire? Kapag sinasabing direct hire, ibig sabihin ikaw ay kinuha ng employer mo to work abroad without passing through any recruitment agency. Nakilala mo siya through online, nakilala mo siya sa online like job hire, or may nag-recommend sa iyo na kaibigan, tita, kamag-anak o kakilala para mag-work sa company niya. Now, ikaw mismo yung nag-apply directly sa company niya. Now, ito ang declaration form. This is my other format, hindi yung format na binigay ng DMW na sa online, kasi meron silang direct hire declaration form talaga. Ipapakita ko dito at babasahin ko. Alright? Now, ano nga ba ang direct hire declaration form? Okay? Ito ay isang dokumento na kung saan dinideclare mo talaga na officially, ikaw ay isang direct hire. Parang sinasabi mo sa DMW na, yes, I was hired directly by this employer. Ganon. Okay. So, bakit kailangan ba ng declaration form? Kasi, ang DMW ay may rules when it comes to direct hire. Hindi basta-basta pinapayagan ang direct hire, so they need to verify your employer, check your contract, kung kumpleto yung contract mo, or kung hindi, papadagdagan nila yan. So, make sure nila na you are protected as a worker. So, this form is a part of that process. Alright? Now, ano nga ba ang laman ng declaration form? Pakita natin yung mga different version na or example ng declaration form. Ibibigay ko sa inyo yung link para may basihan kayo mamaya. Ipapakita ko sa inyo. Okay? Una, i-open natin yung galing sa DMW mismo na na-download natin. Ito yung workers declaration. So, yung pangalan nyo, legal age, married, single, ganon. Ito yung makikita nyo. Okay. Ipa-flash ko dito. Yon. Yan yung makikita nyo na form directly sa webpage. Mada-download nyo ito for free, walang bayad ito. So, kung hindi nyo ito gusto, hindi nyo ito type yung format na ito, you can make your own also. So, meron akong ibibigay na example sa inyo. This is for free, walang bayad. For example, ito naman, meron akong nakita na affidavit of explanation. Ito yung sinabi niya, legal age, ganito, ganyan, that my hiring was made possible because of a friend. Yun, nirefer daw siya ng friend niya na maging teacher dito sa Vietnam. Tapos, upon knowing that, nag-join daw siya ng kasi alam niya na mayroong mga hiring dito sa Vietnam. So, gusto niya na malapad yung aside sa ni-refer siya sa school, gusto niya marami siyang choices pa. Nag-join siya sa several FB groups. Yun. Tapos, may nakita siyang center kung saan pinasa niya yung curriculum vitae niya, diploma, gano'n, mga requirements. So, tapos meron number 2, I am executing this affidavit to attest the veracity of the foregoing facts and whatsoever legal purposes it may say, blah, blah, blah. And then, nilagay niyo yung pangalan niya, yung passport number, valid, tapos gano'n. Meron ding isang style na my workers declaration, tapos parang ano lang siya, parang na-print out, tapos nilagyan handwritten niya yung mga information na kailangan. For example, pangalan niya, address, tapos, I am directly hired by employer, yung pangalan ng employer based in Vietnam, sinulat niya lang talaga. Yun. Saan ba dito? Dito. Ipopost ko. Ganon.
Yun. So please describe briefly ano daw yung pinagdaanan niya. So undergo an interview, pass it, and submitted the necessary documents requested by the employer. Ano yung saan niya nakita? Sa Facebook daw, ganon. And then sa akin, una, dinownload ko yung sa DMW, tapos nilagyan ko ng information ko. Pero sabi ko, maraming blank ata kasi hindi applicable lahat yung mga information sa akin. Kaya hindi ko siya ginamit. Ginawan ko lang siya ng form, ganun. Tapos dinala ko sa lawyer, dinala ko para sa pagnotaryo ba. Kasi bago mo ito ipa-notarize mo ito muna, tapos ipakana, ipa-apostle, ganun. Pero yung iba, hindi na nila pina-apostle to. Kasi ano lang, tawag dito, notarize lang, tapos i-submit sa DMW. Sa akin kasi nanigurado ako. So ito yung nilalaman ng sworn statement ko or declaration, workers declaration. So, pangalan ko, address, edad, tapos that I am newly hired worker as an English teacher for pangalan ng company ko, city at saka Vietnam. Ganon. That I shall willingly subject myself to prescribed health check by concerned authorities in the Philippines and Vietnam during my travel in 2024. That during this time I was informed after the interview, I was informed that blah 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 blah. Nakalimutan ko ilagay dito na nag-apply ako sa Facebook, na kalimutan ng nagta-type doon sa tapos yun lang. Ito na din pinasa ko, tinanggap naman ng DMW. Yun, hindi ko nalagay dito. Nilagay ko lang yung process ko, ganyan pero yung kung saan ko nakita yung job posting, hindi ko nalagay na FB, ganon. Napasa ko na lahat itong papeles bago ko na notice na na-delete pala nang nagta-type yung job po, yung number 4 dapat na I saw a job posting in FB page of Filipino ASL teacher in Vietnam and I sent my application through Zalo, blah, blah, blah. Ngayon, tinanggap naman ito, okay? Now, one thing na wag nyong ilagay sa declaration form nyo na nagbayad kayo ng agent para makapagtrabaho kayo. Kasi hindi iyan direct hire. May nakilala kami na nilagay niya dito. Sabi niya, nagbayad ako sa agent para ipakilala ako sa different principals, ganoon, sa different schools, and then luckily I was hired, blah blah blah. So nung pa-issue na yung OEC niya, automatic, wala, hindi na-approve. Dahil kung ganon, dapat nag-agency siya. Pero sa Vietnam dito, walang agency kasi dito, kaya bawal yun. Kasi papunta siya dapat sa Vietnam eh. Ganon. So, dapat walang bayad kung paano mo nakuha ang trabaho. Direct hire ka, meaning yung employer mo, lahat nagbayad doon, nag-process ng mga papeles mo. Hindi kayo dapat ikaw nagbayad ng agent. Kasi parang lumalabas pa lang, baka illegal recruitment ito or scam ito, ganon. So, wag niyong ilalagay in case may ganyang kalakalan sa Pilipinas na nagpapakilala ng employer, ganon. Tapos, in return, kailangan ng pera. Okay? Wag ilagay yun. Bawal yun. As in, bawal. Or else, hindi maa-approve yung OEC nyo. Okay? So, kung may katanungan kayo, just comment down below and I will try my best to answer them. Now, before nyo ipasa, make sure, wag kayong gumaya sa akin na may nakalimutan, make sure na tama ang personal details nyo, employer details nyo, job description, country destination, dineclare nyo na direct hire kayo dyan, kasi konting mali ng spelling, hindi tama, hindi nag-coincide yung sa contract nyo at saka dito, mali lang, ay, nako po, baka ma-delay or ma-deny ikaw sa OEC mo.
Okay? Now, so that's it for today's video. If nakatulong ito sa iyo, don't forget to like and subscribe para updated ka sa mga dokumento na kakailanganin ng isang OFW. And if you have some questions, you can directly, comment here and I will try my best to answer them sa, para sa ayon. Ayon sa aking kakayahan. All right. Now, see you again in my next vlog. Bye-bye!